Dito sa lining ng maleta, isinilid ang hinihinalang cocaine na sinubukan umanong ipuslit ng isang pasaherong dumating sa NAIA Terminal 3 pasado alas 9 kagabi. Nako. Alang hiya, ano ka pa, nag-uwi ka pa ng cocaine. Meron naman tayo sa Pilipinas. Tangkilikin ang sariling atin. Tayo talaga, oh. Ayon sa NAIA Interagency Drug Interdiction Task Group o NAIA IADITG, galing sa Ethiopia ang Pinay na pasahero. Ito pong origin na to ito po isa sa ating binabantayan, no? So meaning previously may mga instances na tayo na nakahuli tayo ng mga pasahero carrying illegal drugs po galing sa origin na to. And yun nga po, pag-arrive niya, yung kanyang bagahe po was subjected to X-ray examination by our Bureau of Customs counterpart. Sa pag-scan pa lang, kahinahinala na raw ang laman ng maleta. Nang tanggalin ang lining ng likod ng maleta, tumambad sa mga otoridad ang mahigit 3 kilo ng hinihinalang cocaine. Nagkakahalaga ng mahigit 18 milyong piso. Nakiusap Grabe, 18 million. Ate, anong naisip mo? Sabi niya, ay wala na si Duterte. Wala na si Duterte, tsaka high grade to, cocaine. Walang masyadong naggaganyan sa Pilipinas. Ang mga naggaganyan sa Pilipinas, mga politiko. Mga artista nga, hindi kaya yan eh. Mga high profile na mga artista, mga politiko. O syempre, mga politiko naman natin sa Pilipinas, nababalitaan na mayroon ilan sa kanila naggaganito, baka sakali maibenta ko to sa kanila. Sabi nga ni Cutie Patoti, grabe, lakas ng loob magdala ng drugs kasi nga, bagong Pilipinas. Sabi ni Auntie Andip, yung i-repack lang yan para, hindi. Hindi bibilin yan. Third world country tayo, wala nagko-cocaine dito. Ang nagko-cocaine dito, yung mga anak lang ng mga milyonaryo, bilyonaryo lang. Grabe kayo. ang suspect na itago ang kanyang pangalan. Sabi niya, hindi niya raw alam na may droga ang kanyang bagahe. May nakilala raw siyang kapwa Pilipina online. Yan tayo eh. May nakilala. May ganito, may ganyan. Nangyari na yan ilang beses eh. Hindi ba nagre-raise na tayo ng awareness tungkol dyan eh. Na kung hindi kayo nagbalot nung ipapadala sa inyo, pauwi kayo ng Pilipinas, wag nyong tanggapin. Kasi ayan na mangyayari sa inyo, Madam, 18 million worth na cocaine. Takulungan ka napapayat niyan, ate, maniwala ka. Hindi na uubra yung mga dramang ganyan. Ignorance of the law excuses no one. Na nag-alok sa kanya ng free travel. Sabi niya, meron ako ipapadala sa iyo. inalok din daw siya ng 100,000. Alam mo, ang tanda mo na, ate. Alam mo kung totoo yan, na nabudol ka into na nasilaw ka sa pera para iuwi yan. Naku, nakakaawa ka naman. Sobrang nakakaawa ka, ate. Naku. Piso kapalit ng pagdadala ng isang item mula Ethiopia papunta rito sa Pilipinas. May sweldo yan, sir. Pagka nadala ko na. Siguro nga, nag-ano din ako sa kikitain. Kasi, alam mo naman, nawalan din ako ng negosyo. Siyempre, nag-grab na din. Nagsisisi raw ang suspect dahil nagtiwala siya. Patuloy naman ang investigasyon ng pulisya. Ito pong ganitong sistema has been Alam mo, maswerte ka, ate. Sa Pilipinas ka nahulihan. Kasi sa Pilipinas, baka kung yung cocaine na yan, ipara yan sa mga malalaking tao dito, baka makalabas ka. Pero kung nahuli ka sa Singapore, sa ibang bansa, nanay, bitay ka, maniwala ka. po yung talagang ginagamit po ng mga drug smugglers po, no, yung mga drug mules po, drug couriers na sinasabi, no. And of course, Ayan, no, Pinay OFW, sabi niya, may ipapadala sa iyo, hindi mo binuksan? 'Di ba? So kasi wais na eh. Wais na mga Pilipino. Maniwala kayo sa hindi. Yung mga Pinoy, pagdating sa mga ganitong bagay, wais na wais yan. Hindi mo na maiisahan yan. Magugulang ang mga yan. Tapos, hindi talaga ako, medyo 50-50 ako dito kay nanay.
Di ako maniniwalang basta-basta na lang siyang mag-uuwi tapos yung maleta na gagamitin hindi pa sa'yo. Ilalagay ko kung ano man yung ipabibili mo sa maleta ko. Bakit yung mga gamit mo nakalagay sa maleta na yan? Diba? Medyo, ano yan, medyo fishy. Kaya lang, sabi ko nga, if that is a high-grade cocaine and it was really supposed to be entered here in the Philippines, I am pretty sure makakalabas yan si ate dahil yung mga nagpadala sa kanya niyan, mga high profile. Oo, high profile na mga, ano yan, na mga customer. Oy, thank you very much, Eileen. Make sure na kapag ka may mga kababayan kayo na magpapadala sa inyo, parang awa nyo na bulat-latin nyo. Kung ayaw nila, ipokpok nyo sa ulo nila. Huwag kayong papayag ano pa niya. Pag sinabi, huwag mo nang buksan. Huwag mo nang buksan, kasi ano yan. Surprise ko yan yung pagkakabalot. Sabi mo, ikaw na mag-uwi niyang gunggong ka. Wag na wag. Parang awa nyo na. Wag na wag kayong papayag. Make sure kontrolado nyo lahat. Okay? Kung hindi nyo kayang kontrolin. At wag kayong ganito yan. If it's too good to be true, it is. Kung bibigyan kayo ng malaking pera para lang iuwi nyo yung isang bagay na hindi nyo chinek, likely na illegal yan. Kaya magpakawais naman kayo. Huwag nyong sayangin yung buhay ninyo sa ganyan. Yung mga ang tagal-tagal nyo sa abroad, baka sakali kayo ron, sabik na sabik kayong umuwi, imbis na doon kayo sa bahay nyo tutuloy, sa presuhan pa kayo tutuloy, kawawa naman yung mga anak nyo. Ayan o, sabi nga ni Jolly Wilder, padala nyo sa courier. O kaya, mas magbuti pa, ako na lang magdadala ng something dito, pero hindi yung ikaw magpapadala sa akin, ipadala nyo yan or iuwi nyo yan. Huwag na kayong pumayag nung ganyan, padala-padala, ha? Oo, tama yan. Iko-contact talaga tayo ng backtracking dito, no? Darlene Kai, nagbabalita pa. Yun. So mga bossing please lang, magpakawais kayo, wag kayong syusyunga-syunga.